Tumayo tayo lahat, tayo magbasa ng salita ng Panginoon sa Mark 16. Basahin natin sa Book of Mark, chapter 16, verse 15. Basahin natin sa Mark, the Gospel of Saint Mark, chapter 16, verse 15. Praise God. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature. And he who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned." Verse 17. "In this sign shall follow them those who believe. In my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and if they drink any deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and what? And they will recover." Verse 19. "So then after the Lord had spoken to them, he was received up into heaven and sat down at the right hand of God." Verse 20. "And they went out and preached everywhere, the Lord working with them, confirming the word through accompanying signs." Amen. Sabi natin, Amen. You may be seated in the presence of the Lord. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa ating FB live streaming, at sa lahat ng mga first-timer, sino dito mga first-timer? Kayo po ay nandito sa Jesus Christ the Deliverer Full Gospel Christian Ministry. Pag sinabi pong Christian Ministry, everybody's welcome. Ano man ating relihiyon, Katoliko, Protestante, basta tayo tao, may kaluluwa, kailangan mo si Jesus at mahal na mahal ka ng Panginoon. So ang ating topic ngayon, dahil magmamahal na araw, ay gusto ko i-share sa inyo yung tinatawag na "Can a Christian be demonized?" Ang mga Kristiyano ba ay nadidemonyo? Sa Tagalog yan. Can a Christian be demonized? Bakit si Satanas ay gustong-gusto na hadlangan ang pagpapala sa ating lahat? At paano ito magiging matagumpay tayo ngayon 2024? Alam nyo, ang sabi ng John 10:10, "The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But I'm come that you may have life, that you may have it more abundantly." Kaya yung katabi mo, gustong-gusto niyang pagpalain ng Diyos yan. At huwag ka na lumayo, ikaw mismo. Amen? Ang sabi dito ng Bible sa letter B, "I have come that you may have life, that you may have it more abundantly." Pero yung una, yung tip dyan na pinag-uusapan, ang diablo yan. Ay nagpunta sa lupa para magnakaw, pumatay, at sumira ng buhay. Ang pinaglalaruan nila ay ang tao, ang kabuhayan ng tao, mismo ang tao. Pero kapag tayo ay nasa Panginoong Hesukristo, ang sabi ng John 10:10 letter B, "Ako'y nagpunta sa lupa para bigyan kayo ng tunay na buhay, at pangalawa ay buhay na masagana." Lakasan mo, masagana. Sabi natin, abundant life. Taas nga dalawang kamay. Sabi natin, "I receive eternal life and abundant life." Buhay na walang hanggan at buhay na masagana dito sa lupa. Receive it. Lagay sa bulsa by faith. Yung mga ayaw maglagay, sa bag na lang ilagay. Amen. Kaya lahat na nandito, merong abundant life. At ayon sa aking narinig sa Panginoon, itong 2024 pala, maraming payayamanin ng Panginoon. Kasi yung pintuan ng langit ay nakabukas. The word number 4 means door. At sa mga anak ng Diyos, open door tayo sa Panginoon. Kaya malaking pribilehiyo na natapat ngayong 2024 na tayo nagpapagawa ng malaking magnificent, great house of God. No ako kayo nandoon sabi ko, Panginoon,
Ang nagpapatayo lang na magantong malalaking building mga SMDI, si ano yun, si MDI, puro may DI. Kami, JCT, DI, Deliverance. Napakalaki noon. Why? Because we ask big. We think big. Because our God is a big, big God. At kapag pala tayo humihingi sa Panginoon, dapat malalaking bagay ang hinihingi natin. Hindi sana yan Diyos sa maliliit. Kaya mo na yung maliliit. Pero yung Diyos natin, para hindi maiinsulto, napakalaki ng Diyos natin. Sabi ng Jeremiah 32:27, I am the God of all flesh. Is there anything too hard from me to do? It depends upon your faith. Amen. Ngayon, ang humahad lang dito ay wala iba kundi ang demonyo. Kaya suriin natin ang salita ng Panginoon. Una, ay yung katagang, can a Christian be possessed? The answer is no. The demons cannot own them. Can a Christian be possessed? Ano sagot natin? Ano sagot? No. The demon spirit cannot own them. Talaga si Satanas walang pag-aari. Siya ay magnanakaw. Pero ang lahi natin, tandaan po natin, tayo ay pinagpala ng Panginoon. Kaya ang original ng tao, talagang blessed. Dahil ang tao nagkasala, sabi ng banal na aksulat sa Genesis chapter 3, kinuha ni Satanas lahat yan. Ang kaligayahan ng tao, pinagkasala ang tao, binigyan ng sakit, ng karamdaman, hanggang ito ang tao ay magmukmok hanggang magpakamatay. Pero dahil ang Diyos ay mapagmahal, ibinigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus para ma-restore ang nawala sa lahi ng tao. And I declare to all of you that this year is a year of restoration. Yung malakas pumalakpak, God will release the spirit of restoration. Hallelujah! Yung ninakaw sa iyo ng demonyo, ibabalik ng diablo ng 7 beses sa iyo in the name of Jesus. He will bring it back 7-fold sa buhay mo, siksik, leglig at umaapaw, hustong takal, walang silid, kalagyan. Because Jesus is in us. Kaya sasabihin natin kay Satanas, oy, lumayas ka Satanas. Hindi ikaw ang may-ari ng aking kabuhayan. Ang Diyos ko at ako ang may-ari nito, bigay sa akin ng Panginoon. Amen? Can a Christian be demonized? Iba ho yung possession, iba yung demonized. Ano sabi diyan? Can a Christian be demonized? The answer is yes. The word demonization, they can be influenced by demons by what? Means to influence of demons. Nai-impluensyahan. Yan yung bumubulong sa iyo araw at gabi pag in-entertain mo. Ngayon, the word daimonosimai means to influence of demons. Kaya pag tinanong, can a Christian be possessed? The answer is no, wala siyang pag-aari. Can a Christian be demonized? Yes. Sa pamagitan ng some varying degrees. Sa iba't ibang level na ang demonyo ay nakakapasok o kaya tinatawag na na-impluensyahan ang mga anak ng Diyos. Number one, infestation. Number one, demons around the person. Ito yung tinatawag na temptation, tinutokso ka. Paano ba tinutokso ang mga Kristiyano? Ito, tuwing araw ng linggo. Sabado pa lamang, nakahanda na mga demon spirits para tuksuhin ang mga anak ng Diyos. Number one, ano yon? Huwag kang dadalo bukas. Puyat na puyat ka. Tama ba? Matulog ka ng maghapon, linggo ngayon. Sabi ng katawan mo, oo nga. Dahil malakas yung espiritu mo, kaya ka nakadalo ngayon. Napagtagumpayan mo yung tukso. Ang tawag sa infestation, yan yung tukso. Kaya sasabihin mo, oh tukso, layuan mo ako. Pangalawa, sa bigayan. Oh,
Ba't pag magdadala ka ng 1,000? 20 lang. Wala na palang 20 ngayon. Kaya ang mga nasa aparador natin, may 500, may 1,000. Pagdating sa church, 50 lang sinisimba nyo. Bigayan na naman. Hindi alam kasi ng demonyo, the more you give, the more you blessed by God. Tayo kasi mga hentil, tayo. Iba yung Hudyo. Ang mga Jewish, mga giver pala yan kahit hindi sila born again. Ang mga hentil, puro taker. Kung ano makukuha. Kaya tingnan mo pagka lumalapit tayo sa Diyos, 2 kamay tayo. Pag nakakuha na natin, ganun na lang tayo. Ano ibig sabihin? Nanunukso si Satanas. Hindi alam niya, yung mga tinutukso niya, mga JCTD, kapag ginagalit, para si Kamigel. Lalong nanggigigil sa pagbibigay. Ay, walang umi-amen. Susulsulan pa yung asawa mo. Magbibigay ka na naman. Puro bigaya niya. Hindi mo alam, napakarami ng binigay sa iyo ng Diyos. Ang nakikita natin, yung ating binibigay. Yung binibigay ng Diyos, hindi natin nakikita. Kaya sasabihin mo kay Satanas, nasusulat Satanas! Lumayas ka, doon ka sa kapitbahay ko. Huwag mo akong tuksohin. Sabi natin, nasusulat. Pangatlo, bago magbasa ng Bible. Sino dito nagbabasa ng Bible sa umaga? Facebook. Sabi mo, amin eh. Pagka magbabasa ka ng Bible, higab ka agad. Kaya sa mga hindi nakakatulog, ang payo ko, magbasa ng Bible. Hindi ka pa nagbabasa ng Bible, antok ka na. Huwag ka magbabasa ng Bible, matutuklasan mo yung totoo. Kaya kita niyo yung mga kinukumbida niyo, allergic sa Bible. Ano naman yan? Ano naman relihiyon yan? Ha? Mga praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hindi mo alam, diyan ka pagpapalain ng Panginoon. Kaya ang gagawin mo, Satanas, nasusulat. Lagi mo sasabihin, 1, 2, 3, sabihin natin, nasusulat. Sasabihin sa iyo ng Diablo, pang-4, huwag kang dadalo. Wala naman nagkakamay sa iyo doon. Kasi mahirap ka. Walang pumapansin sa iyo doon. Sabi ng sarili mo, oo nga. Kaya maaawa ka sa sarili mo. Ang gagawin mo, nasusulat. Ikaw na magkamay. Ayaw kang pansinin, ikaw magpapansin. Magingiti ka. Ang tawag daw mga temptation ng Diablo. Because Satan is an accuser of the brethren dwell at 24 hours. Tingnan natin sa Revelation 12 verse 9, 10, and 11. Kaya ang gagawin mo, palalayasin mo. So the great dragon, basahin natin. So the great dragon was cast out. Pagka kayo nakakita ng dragon, huwag kayong magpapapicture dyan. Iba, nagpapapicture pa sa dragon. So the great dragon was cast out. The serpent of old called the devil and Satan. Ang dragon ay simbolo ng Diablo. Ewan ko kung sino may ganyang simbolo. Who deceived the whole world, and we cast out to the earth, and his angels were cast out with him. So 1/3 falling angels pinabaksak dito sa lupa. Kaya maraming demonyo sa lupa. Pinakamarami daw sa Pangasinan. Kawawa naman sila, Bishop Arnold. Naka-live. Hindi, sabi ho yun. Sabi lang, hindi ako may sabi nun. Alright? Pero sa buong mundo ho yan. Maraming evil spirits. Kaya makikita nyo, merong duwende, merong white lady, may kapre. Yung kapre nandun sa punong malaki. At saka yung mga duwende, yung malilit, may puti, may asul, may pula, etc.
Sabi nila ba, mabait daw yung puti. Anong mabait? Walang nga yun. Ano? Pagdating sa dagat, merong mermaid. Ano yun sa dagat? May sirena, may shokoy. Ayan. Kaya wonder falling angels, mga evil spirito na bumaksak sa lupa. Kaya meron pong mga multo, merong white lady. Sino dito nakakita na ng multo? Yung mga nakakita ng multo, mamaya magpa-deliver. Verse 10. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God, the power of Christ have come. For the accuser, ayan, for the accuser of our brethren, who accused them before of God, our God, day and night, has been cast down. The word accuser, ang Tagalog nito ay inaakusahan. Inaakusahan. Alam mo, ikaw, dapat sa iyo, ganito, ganire. Ganyan ang mga demonyo. Para ikaw ay i-discourage. Para ikaw ay manlumo. Lahat ang trabaho ni Satanas dalawa. Ministry of destructive criticism and discouragement. Huwag ka nang aatin. Wala kang kwenta. Hindi mo alam, you are VIP in heaven. You are blessed. Say hallelujah. Matanda ka na, huwag ka nang aatin. Oh. Wala ka nang kwenta. Sabihin mo kay Satanas, ikaw lang ang matanda. Ayun, nakalagay doon, old serpent. Amen. He is an accuser of the brethren 24 hours, day and night. Kaya kita mo, marami pong mga hindi pumapasok sa simbahan. Gusto nila, mas lalo silang mamuhay sa kasalanan. Bakit? Ang narinig nila, demonyo. Sabi natin, come out. Lakasan mo, taas sa isang daliri. Sabi natin, come out. In Jesus' name. Amen. Pag inaakusahan ka ng asawa mo, lumayas ka. Huwag yung asawa mo, hindi yun yun. Ang kalaban natin, mga evil spirits. Amen. Eh, pag sinabi mo sa asawa mo, lumayas ka asawa ko. Sabi ng asawa mo, ako ang may-ari, no? Ikaw ang lumayas. Kaya silang dalawa pinalayas ng diablo. So, yun ang tinatawag na infestation. Pangalawa, number 2 degrees, oppression. Ino-oppress niya. Number 2, degrees of demonization means, number 2, oppression. Demons on a person. Demons on a person. Ano ibig sabihin nun? Ano-ano to? Ito yung mga sakit at karamdaman. Acts chapter 10:38. Lagyan natin daw. Acts 10:38. Acts chapter 10:38. Basahin natin. 1, 2, ready, go. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good, healing all oppressed by the devil, for God was with him. Sabi natin, healing all who were oppressed. So number 2 is oppression. Ano yung oppression na yon? Yung sakit na bigay ng diablo. Merong mga sakit na 3. Organic, psychosomatic, and demonic. 3, ulitin natin. Ano number 1? Organic. Ano yung organic? Yung ikaw ay kumain, nakalimutan mo magdasal dahil sa kagutuman mo. Kinaumagahan. Ano sabi ng nanay mo? Uminom ka ng pampakalma ng tiyan. Di ba? Ayokong banggitin yung pangalan doon. Naka-live tayo eh. Eh, di ano ka nangyari? Natigil. Ang tawag doon, organic. Kasi, ang binigay pala sa'yo, Nespa. Hindi mo alam. Pero kapag ang tiyan mo, ang tagal-tagal na may sakit at karamdaman, ang tawag doon, demonic. So ano kailangan mo? Magpa-deliver ka.
Yung iba ho ay kinulam. Yung iba ay nilason. Yung iba ay nakainggitan. Basta ang sakit at karamdaman, napakatagal. Halimbawa, ubo, sipon. May natuwa sa iyo. Ang tagal-tagal na, sumisikip ang dibdib mo. Ang tawag doon, demonic. Ano naman yung psychosomatic? Sagot, ano yung psychosomatic? Iyon ang malala. Kasi yun yung mga isip na isip, walang maisip. Si Pastor Jojo lang tumatawa. Psychosomatic. Kaya yung oppression, balik tayo. Ito yung mga sakit at mga karamdaman. Demons own a person. Ano gagawin mo? Ang gagawin mo, tinuturin na natin, palalayapsin mo. Sige, sabi natin, sakit, karamdaman, alis. Ganun gagawin mo, palalayasin mo. Bubunutin mo, amen. Kasi sa deliverance, pagka sinabi namin, ano nilagay mo? Sakit ng ulo, tinatanggal. Tinatanggal na gano'n. Katatanggal, pati wig na tanggal. Merong mga sakit, ang tawag naman doon ay generational curse. Ano yung mga generational curse? Diabetes, high blood, ano pa? Cancer. Pag tinignan mo yung apat na salinlahi, kaliwa, kanan, kaliwa. Ibig sabihin, sa magulang, sa asawa, sa biyanan, sa magulang. Apat na salinlahi, pag tinrace mo, nandoon. Ano gagawin doon? Bubunutin natin. Sasabihin natin, demonyo ng, ano yan? Generational curse of diabetes. Labas. Mamaya lumalabas dito puro asukal. Natawa si nanay. Pag sinabi namang demonyo ka ng sumpa ng aking lahi ng high blood, hypertension, labas. Walang lumalabas sa dugo doon. Sabi nyo, high blood, pati blood lumabas. Halimbawa, ang lahi nyo ay, wala naman dito, lahi na hindi magaganda. Come up. Pag alis mong gano'n sa mukha mo, gano'n pa rin. Yan na yan. Ang ibig sabihin, yung kagandahan, yung nasa loob. Amen. Pero meron din totoo, yung mahirap lang magsalita doon sa, yung word na hindi maganda. Ano ba another term na hindi maganda? Hindi ako may sabi niya, mga nanonood, ha? Meron talagang mga ganon. Pero meron mga tao na late bloomer. Nakatingin kayo lahat sa akin. Kasi kung ano yung nasa loob, yun na nagmamanifest. Amen? Kaya, halimbawa, demonyo ng lungkot. Palalayasin nyo rin yan. Sakit din yan eh. Sabi ng katabi mo, tama. Nakatawa ka na, original to. Original. Kaya, ang tawag doon ay generational curse. Kasi alam nyo, nakita ko kahapon, health is a wealth. Health is wealth. Sabi natin, health is wealth. Taas nga dalawang kamay, yung mga gustong malulusog. Sabi natin, Lord, give me strength, good health in my body. In Jesus' name. Amen. Receive it in your spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakasarap na ikaw ay malusog. May pera na, malusog pa, spirit-filled pa. Kaya huwag yung tatanggapin pag may sakit kayo, palalayasin nyo kagad. At kapag hindi kayo gumaling-galing, magpapapray kayo. Ang aking telepono, 24/7 po, nakabukas po yun. Kahit natutulog, may sumasagot po doon. The number you dial is not that in service. Ulitin nyo na ulitin. Kulitin nyo. So, number 2 po yun, oppression. Kahit kayo, total, ang ministry natin, Jesus Christ the Deliverer,
Ikaw mismo magdi-deliver. Bago ka pumunta sa doktor, okay lang po yung nagpapa-check up. Bago ka pumunta doon, deliver yourself. Demonyo ng asthma. Yun, generational curse din yung asthma. Mas lalo ngayong panahon ito, bubunutin mo yon. Asthma, alis. Palisin mo. Araw-araw, wag kang maglulubay. Alam mo, nervyos. Sino dito mga nervyoso? Pag lalo walang pera, effective sa lahat po yan. Amen. Sasabihin natin, nervyos, alis. Bunot. Tingnan natin sa Matthew 15:13 kung paano ginagawa. Matthew 15:13. Matthew 15:13. Basa mga kapatid. Sabi ng Panginoong Hesukristo, bawat halaman na hindi tinanim ng aking Ama, ano gagawin? Bubunutin. Yung bang sakit, tinanim ba ng Diyos yan sa buhay mo? No, ano gagawin mo? Yung mga senior citizen, hindi lamang puting buhok binubunot. Pero hindi na po uso ngayon. Talagang nalulugas lahat ngayon minsan ng buhok. Kaya marami ko nakikita dito, nagdiningning. Iba, nasisilaw nga ako pag natama ng ilaw Binubunot ho yun. Ang kahirapan ba binubunot? Bubunutin. Saan? Sa kamay. Sige, sample na natin. Balik tayo. This is our streamline deliverance. Sabi yan, lahat ng kahirapan walis sa aking kamay. Hindering spirit ng pinansyal, bankruptcy, alis, labas. Okay, bunot, lagay sa ilalim ng paa. Ayan. Ayan. Sabi nyo isa, ano ba itong pinuntahan ko dito? Yung mga ayaw, di bahala sila. Basta ikaw, by faith ka. Say hallelujah. Yun na, tingnan nyo, with 26 years na tayo. Kakaganon natin Nangyayari naman Ang tawag ng prophetic gesture. Yung iba, mga inosente, mga pilosopo tasyo, hindi, bahala kayo. Hanggang ngayon, walang nakuha. Puro hangin na nakuha. Kaya yun, mega. Yung mga kumukuwang gano'n, kahit mukhang may hangin, marami nakukuha. Say hallelujah! Amen! Alam mo sa Bible, childlike faith. Ang gustong-gusto ng Diyos, malakas ang iyong pananampalataya, katulad ng bata. Ang mga bata, sino dito mga may apo? No? May apo na ba kayo? Ako malapit na, hallelujah. Sabi ko, di pa, ako minsan nagagalit, pag takbo ng takbo dito bata. Lagay mo doon. Paano kaya ako mag-apo nandito sa stage? Papaluin kita. Sabi na, tingnan ko lang pag may apo ka. Hallelujah! Kaya sabi ko sa anak kong babae, tsaka sa manugang ko, pinagpepre ko, kambal ka agad. Pagka dalawang kambal, 4 ka agad. Hallelujah. Mga kapatid, kapag binunot natin, bubunutin natin. Pag nagmamanifest, halimbawa, nagmamanifest sa'yo hanggang ngayon, parang nahirap ang perang dumating sa'yo, bubunutin mo. Demonyo ka ng generational curse ng kahirapan sa akin lahat. Come on! In Jesus' name. Nagmamanifest yun, lumalabas sa bibig. Yeah! Sino ka? Kahirapan blues. Lumalabas yun. Hindering spirit sa pinansyal. Kung minsan ayaw natin ano ngayon kung ayaw nila? Ikaw. Ikaw naman ang pagpapalain ng Panginoon. Amen? Lagi ko inuulit, di ba? Sino dito kumakain sa restaurant? Are you sure? Pagkatapos kayong kumain, ano gagawin nyo? Ano sasabihin nyo sa waiter? Waiter, please. Sinabi nyo ba gano'n? Hindi. Naintindihan ng waiter, tama ba? Yung gano'n? Ano ibig sabihin nun? Bills.
Ang mga Pilipino, mahilig sa gesture yan eh. Kapag sinabi ng tao, ano yan? Ha? Patay kang bata ka. Pag sinabing ganon, bakit alam nyo? Pagka sa Diyos akin yun! Sabi ni Sam, may ganon. Alam mo, yung kumukuha ng mabigat, milyon-milyon na nakukuha. Taas dalawang kamay. Sabi natin, Lord, sa banda rito naman. Kunin mo. Ayan, sige. Gaano kabigat yun nakuha mo? Yung iba nakakuha, ventilador, magaang. Ganong ventilador lang, Purihin ng Panginoon. Ako, ang kinukuha ko, milyon-milyon para sa Favor Auditorium. Amen. Kakaganon ko, sumakit ang katawan ko. Di bali na. Amen. Kaya ang gagawin natin, bubunutin natin. Lahat na nagmamanifest sa buhay nyo. Sabi ng Biblia, Matthew 15:13, every plant which Heavenly Father has not planted will be uprooted. Lahat na nagmamanifest, hindi ng Spirit, Holy Spirit. Ganun din sa bansa natin. Ano nagmamanifest sa bansa natin? Mga troubles, mga talagang mga pasaway ang ating bansa. Ay binubunot yun sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo sa aming bansang Pilipinas. Lagi ako pray ng pray. Marami naman pupunta rito mga opisyal ng gobyerno. Pinagpe-pray ko rin. Hindi ako naniniwala na ang bansa natin mahirap. Kahit magtaas ang presyo ng bilihin, ang mga anak ng Diyos, i-preserve, God will provide them. He is our great provider. Huwag kayong papayag na mahirap kayo. Ang kahirapan sa isip lang yan. Our God is our great provider. Amen? So, pangatlo. Obsession. Pangatlong degrees of demonization. Demons, kanina, on a person, demons in the person. Obsession, demons in the person. Sa papaanong paraan yan? Buksan natin sa Ephesians 4, verse 32. Ephesians 4, bago mag-32. Yung be angry and sin not. Anong version? Ephesians 4, verse 26-27. Basahin natin. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Verse 27. Neither nor give place to the devil. Pagsamahin mo yung dalawa. 26-27. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Una, positive. Be angry. Sino dito nagagalit? Lahat tayo. Tama ba? Bakit ka nagagalit? Kasi mali ang iyong pinapagalitan. Halimbawa, ikaw employer. Nakita mo mga tauhan mo. Puro palpak ang trabaho. Matutuwa ka ba? Ako'y tuwan-tuwa sa inyo. Malapit ko na kayong tanggalin. Be angry and do not sin. Ano ibig sabihin ng do not sin? Ibig sabihin, yung galit mo, huwag lubugan ng araw ang iyong pagkagalit. Sapagkat, ang sabi ng Bible, give place, the word place means avenue or streets or holes. Iyon ang daan ng demonyo, kaya napasok sa iyo. Halimbawa, sama ng loob, galit, puot,
hinagpis, jealousy. Yun nagkukos ng karamdaman sa katawan na nagmamanifest sa labas. Kaya ang na-obsess ka ng demonyo sa iyong katauhan. Nanggagalaiti ka. Amen? Kaya sabi ng Diyos, ang panlaban dyan, forgiveness, pagpapatawad. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Kahit ganyan ka, talagang ganyan ka na, I forgive you. O, di ba? At least, malaya ka. Masaya ka. Demons in a person. Pang-apat, possession. Demons in controlling a person. Ito yung tinatawag na kontrolado. Meron po sa Antique. Sino napunta na sa Antique? Karamihan dyan, nagpunta kami dyan, Hamtik Antique. Merong krusada doon. Akala mo natapat doon sa akin nakatanik ka lang babae, galing sa isang probinsya. At nung pinag-pray ko, nangangamoy pa. Ako, masangsang amoy. Kaya yung mga naliligo, yung mga hindi naliligo, may karga yan tamad maligo. Amen? Wala namang ganon dito. Amen? Basta naliligo. Amen. Nung pagtapat to sa akin, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, who are you? Ako si Satanas. Sabi niya, si Lucifer daw siya. Ba't ka nakapasok dyan? Kontrolado ng demonyo, nagwawala. Nakatira doon sa sa kulungan ng baboy. At nilagyan ng rehas. Kaya nung maraman na meron kaming deliverance, sinakay sa tricycle, nilagyan ng tanikala, kamay at paa. Ito ng mga kasama ko, lahat ng mabibigat na kaso sa akin tinatapat. And then naalala ko bago ko ituloy yung kwento, nung kami nasa Zamboanga, lahat ng mga malilit na kaso sa kanila. Sa akin, puro bulag. Nakapila lahat ng bulag. Sabi ko, Diyos ko po, bakit sa akin nakatapat to lahat? Sabi nga, in Jesus name, mga demonyo kayo ng pagkabulag, lumayas kayo! Purihin ang Panginoon, na-slain. Nung tumayo, naglalakad na, hallelujah! Bulag pa rin, sabi ng bulag. Nagtawanan yung mga kasama ko sa deliverance. Sabi na yun, ng mga deliverer, be. Kakapractice. Purihin ang Panginoon. Pati bulag ngayon, nakakakita na. Naglalakad pa. Tuloy ko sa Antique. Nung pinagpe-pray ko po yung babaeng ito, may kagang demonyo. Sabi ko, sino ka? Nagsalita. Ako si Lucifer. Ba't ka pumasok dyan? Controlled by demons. Ito palang babaeng ito, teacher, may gumahasa kanya, ni-rape. Alam niyo ba, nag-rape sa kanya? Lolo niya. Hindi niya makayanan, kaya siya nalukas siya na iba yung kanyang kaisipan. Pero nung diniliver ko, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, hindi ka taga-riyan. Demonyo ka, lumayas ka sa kanya. Umalis. Nung makita niya sarili niya, ang dumi-dumi at nakatanikala, sabi niya, tanggalin yung tanikala. Tinanggal ang tanikala. Nung kinabukasan pinabalik namin, matino. Sapagkat ang Diyos, si Yesu Kristo, ang nagpalaya sa kanya. Tatandaan nyo, si Yesu Kristo nagpunta sa lupa para magbigay ng buhay at may kasaganaan. Amen. Kaya kapag gustong pumasok ni Satanas sa kabuhayan nyo, sa negosyo nyo, sa bahay nyo, nalagay nyo, you are illegal entry. Get out. Doon ka. Huwag kayong iiyak. Ako pag kami nadideliver, iyak na iyak. Hindi kita pinaiyak. Opo, yung pala, demonyo pala, nag-aawa-awaan. Kamisan tayo nag-aawa-awaan tayo sa sarili natin. Lalo kang didemonyuhin. Tingnan mo, walang pumapansin sa iyo. Dati, ikaw ang galing-galing mo. Ganyan ang mga demonyo.
tumayo ka sa sariling paa mo, anak ka ng Diyos. Jesus is with you. Greater is Jesus Christ who is in us than the devil who is in this world. Amen? Sabi mo, hindi ka pa mamamatay. Lakas mo. Sabihin sa katabi mo, mabubuhay ka pa ng matagal. Ulitin mo, pangalawa, lagyan mo ng magbago ka na. Ayan. Para walang entry points. Amen? Praise God. Ngayon, may oras pa ako. Dagdagan pa natin to. Meron sa Bible, sa New Testament, na Kristiyano na demonize. Sino? Si Judas. Kilala niyo si Judas? Ito yung kinakanta sa Pasyon. Ba't kinanta nyo? Iyan yung nasa jeep, di ba? Naka-sticker doon. God knows who does not pay. Si Judas, disipulo ni Jesus. Okay? Spirit-filled. Nagpapalayas din ng demonyo. Pero sa huli, binenta niya si Jesucristo ng ilang silver coin. Ilan? 30. Sa bandang huli, nakipagkutsaba siya sa mga Roman soldiers. Ang nangyari sa kanya, nakondena, nagpakamatay siya. Kaya lahat na nagpapakamatay, sa impyerno ang punta. Kasi siya ang bumawi sa buhay niya. Spirit-filled yun nung una. Ang tawag doon, demonize. Na-demonize ni Kristiyano, na-demonize. Pangalawa, si Apostle Peter. Si Pedro. Di ba si Pedro, naalala niyo sa Matthew 16? Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Simon Barjona, ang nag-reveal sa iyo ang ating Ama sa langit. Maya-maya, sabi niya, get behind me, Satan. Ang kausap niya, hindi si Pedro, yung demon yung kumarga sa kanya. Kaya yung mga nanunukso, may karga yan. Palalayasin nyo. Pangatlo, si Anania Sapphira. Kilala nyo ba si Anania Sapphira? Bakit namatay? Dahil sa Sapphira. Niloko niya sarili niya. Nagsinungaling siya sa Holy Spirit. Silang mag-asawa, namatay. Pinakamahirap, yung niloloko sarili. Sasabihin sa iyo ng diablo, ayan wala naman nakakakita, Hindi ka man nakikita ni Bishop Ted. Oo nga, hindi kita nakikita. May nakakakita naman sa iyo. Amen? Dito nga, hindi ko naman kayo nakikita. Meron namang CCTV. Kung kayo inaantok. Tatandaan nyo, okay lang matulog kayo dito. Sa December, pasisingilin ko kayo. Ginawa nyong hotel to. Alright. Mga kapatid, ngayon, si Anania Sapphira ganun din. Ngayon, ano-ano mga dahilan kung bakit nade-demonize? Number 1, during child dedication. Number 2, practice and experiences. Mga practices, mga experience. Ano mga practices? Drug abuse. Yung mga nagsashabu. Yung mga, ano ba bang mga drug abuse? Drug abuse. Homosexual and lesbian practices, sexual abuse, alcohol. Yan yung mga entry points. Tingnan nyo yung mga matatanda. Bakit namamatay ka agad? Inom na inom ng alak. Tapos nung naborn again, sinisisi ang Panginoon. Bakit daw umikli buhay niya? Kasi nga, nung panahon na yon, inom ka ng inom. Ano ka? Sigarilyo ng sigarilyo. Yung bahaga mo, mapupuno ng uso. Kaya hindi ka makahinga. Tapos halikan mo asawa mo, buga. Hindi ka ba nahihiyan, no? Naging ka na. Gusto pa usukan yung katawan mo. Ayaw matanggal eh. Ano ba mas magaling? Yung usok o ikaw na may utak? Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Hindi mo alam. If you defile the temple, God will defile your temple. Amen. Homosexual. Ako'y napatin sa New York. New York. Sino napunta sa New York? Cubao. Nung may deliverance, may 3 pogi. Sabi ko, lahat ng mga demonyo, labas!
yung tatlong macho, akala ko mga macho talaga. Nung lumabas yung demonyo, ay. Ang ginawa ng dalawang pastor, kinuha yung tatlong lalaki, nilagay sa likod. Kayo, masamang espiritu kayo, ha? Magsilabas kayo! Sabi nung demonyo, opo. Sabi sa dalawang pastor, type kita. Tumakbo yung dalawang pastor, sabi ko, buti nga. Alam niyo itong mga homosexual na mga nanonood ngayon, mahal kayo ng Panginoon. God will not condemn you. May pag-asa pa sa deliverance. Tumayo ka nga uli, brother, Tumayo kayo, kunan mo ng picture ito, lagay mo dyan sa camera. Ayan. Ito binata. Dati ang pangalan niya ay Madonna. Ngayon, Don Mario. Upo ka na. Praise God. Kaya yung mga homosexual, hindi nyo kalooban yan eh. Yan ay bunga na inyong mga nakalipas na panahon. Mga curse din yan, curse. Amen. Deliverance lang yan, deliverance lang. Kaya kapag anak nyo, bata-bata pa lang, medyo kumikembot-kembot na. Wala sa atin ang lahing yan. Sabi ng ama, bigyan ng baril. Kasi dati gusto manika, balik tayo mo, baril. Barilin mo yung aking padre. Ping, 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 ping. Ano kailangan nila? Deliverance. Magpa-deliver kila si Pastor Jojo. Mamaya, magpa-deliver kayo. Ang gagawin kong deliverer ng chairman, si Brother Mario. Nag-uusap-usap lahat ng mga obispo ng buong Pilipinas. Magtatayo tayo ng deliverance ministry sa mga ganyan. Ikaw appointed ko, Brother Mario. Okay? Turuan mo muna manggupit lahat. Hindi, totoo mahal lahat ng Diyos yan. Mga lesbian. Nasaan si Ellie? Nakita ko kanina si Ellie. Ellie, tumayo ka nga. Ayan. Buti nadalo ka ngayon. Ayan. Si Ellie, ang kanyang pangalan ay Ellie. Ngayon, iba na pangalan niya. Hindi, ano pangalan niya dati? Ellie. Ngayon, kuha mo ng picture. Kumuway-kaway ka doon sa camera. Ayan, para makita ka doon. Kunan mo. Ayan. Nakataligod eh. Ayan. Ang pangalan niya ngayon, Elaine. Babae na siya ngayon. Na-deliver eh. Umalis yung generational curse. Ganun pala kayo. Kapag may anak kayong ganyan, ililehans mo lagi. Demonyo ka sa anak ko. Alis! Tumransfer na sa kanya. Kaya ang simbahan para sa lahat ng tao. Mga nagsasyabu. Kung meron mo nagsasyabu dito, lalagyan ko yun ng ministry. El Shabu. Ministry. Nasaan ba yung aking bayaw? Nandito ba? Nasaan ba yun? Dati, ganun siya. Yan ang gagiging chairman ngayon. Kung ano ministry mo, doon ka binago ng Diyos, doon ka. Amen? Praise God. Sino pa dito? Sino ba nagsasyabu dito? Taas nga ka na kamay. Miyembro ka na. Qualified member, kagad. Praise God. Amen? May natatawa sa likod. May nakikita ko dyan eh. Taas ang ka na kamay. Sino nagsasyabu dyan? Dati yun, dati. Praise God. Alam mo yun, napakasaya ng Panginoon pag lumapit sa puso mo ang Panginoon niya. Magiging masaya ka sa mundo. Amen? Bakit ba gano'n ang tao? Pinahihirap ang buhay sa mundo. Sabihin mo sa katawan, relax lang. Pag araw, mula Lunes hanggang Sabado, trabaho.
Mag-aral ka mabuti. Maglingkod ka. Araw ng linggo, enjoy. Enjoy the blessings of the Lord. Iba, hindi pa naglilingkod, gusto Lunes ka agad eh. Iba naman, ayaw maging Lunes, gusto Martes. Kanya-kanyang trip. But praise God, nakalagay dyan, last 5 minutes. Malakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Number 3. Number 3. Inheritance. Inheritance to our forefathers under curse or demonized. Basta kung ano nagmamanifest sa inyong lahi, yun ang galing sa inyong 4 na salin lahi. Ang gagawin daw, puputulin natin. Palalabasin natin. Susumpain mo yun sa buhay mo, lumayas ka sa buhay ko. In Jesus' name. Meron mga lahi, lagi nagkakagalit na malahi. Meron nag-aaway na lahi. Meron nagkakahiwalay na lahi. Meron mga lahi-lahing ganun. Ang tawag doon ay sa Tagalog sa Filipino context, mga malas eka. Sa dami-dami eka ng mahuhuli, ikaw pa nahuli. Diba? Ang tawag doon, mga curse. Kaya palalayasin natin ng curse. At ang last verse, before I close, then we continue next week. Galatia 3:13. Ang sikreto nito, para matanggal lahat ng sumpa, ay lalapit tayo sa Panginoong Hesukristo. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. So yung sumpa ay yung curse ay tinubos na tayo ni Hesukristo. Tatandaan natin, 2,000 years ago, tayo tinubos ni Jesus sa sumpa. For what purpose? Verse 14. That the blessing, verse 14, that the blessing of Abraham may come upon us, upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Kaya ako naniniwala, nananampalataya, lahat ng dumadalo dito, paganda na paganda ang buhay. Lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham, mapapunta sa iyo, mapupunta sa akin. Amen? So, sampulan natin ngayong umaga. Huwag na kayong tumayo. Bubunutin natin lahat ng curse, kung meron man sa lahi nyo. Alright? Everyone, close your eyes and bow your heads, please. Praise God. Ay, tumingin muna kayo sandali. Di ba tayo, na-deliver na tayo? Di ba parang saging yan eh? Yung saging, pag pinutal mo sa gitna, nakuha mo yung bunga. Kumisan, bakit umusbong uli? Merong sumuwi, umusbong uli dun sa saging kasi merong ugat. Kapag nagmamanifest pa yung kahirapan, sakit, karamdaman, parang hindi ka masaya, merong curse. Kailangan bunutin yung ugat. So bubunutin natin lahat ng ugat. Amen. Hanggang 4 na salin lahi. And God will manifest His glory, His greatness, and prosperity in our lives today. Everybody now, close your eyes and bow your heads, please. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you today. Under the leadership of Jesus Christ, the Deliverer, Lord, sa mahabang panahon, kami pinagpala mo. Gusto namin tuloy-tuloy ang pagpapala at ang anointing mo sa aming lahat. Sapagkat ang gusto mo sa mga taong lumalapit sa iyo'y blessed, highly favored, prosper, with good health, joy, and peace. Lord, today, we welcome your presence, Lord, in our midst today. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Kayo po mga nanonood sa FB live streaming. Hallelujah. God will do great things in your life. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome,
Holy Spirit. We are in your presence. Jesus is here today. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water. Never trying fountain. Comforter and counselor. Comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Live inside of me. Sumunod tayo sa maikling panalangin. Huwag kayong tumingin dito. Yuko pikit. Sabihin niyo, Panginoong Hesukristo, salamat po. 2,000 taon na nakakaraan. Ako'y tinubos mo sa sumpa ng kasalanan, ng kahirapan, ng maagang kamatayan, ng sakit at karamdaman. Ngayong umaga, anumang hadlang nakikita mo sa aking kaluluwa, sa aking katawan, sa aking emosyon, ako po'y humingi ng tawad sa iyo. Lord Jesus, I am totally surrender my life to you again. I submit myself to you, and I resist the devil in my life. Today, Panginoong Hesukristo, tinatakwil ko lahat ng sumpa na minana ko sa aking lahi mula sa 4 na henerasyon. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Binubunot ko kayo sa aking kaluluwa. In the name of Jesus, demonyo ng lungkot, demonyo ng sakit, alis, labas sa aking katawan, sa aking kaluluwa. Sakit, karamdaman, sige, kung ano sakit, karamdaman nyo, sabihin nyo, diabetes, ulcer, cancer, umalis ka ngayon, binubunot kayo, high blood, hypertension, in the name of Jesus. Sige, palabasin nyo, right now, lalabas yan. In the name of Jesus. Meron dito mga nadidiscourage, mga lungkot, mga bisyo, sugal, alak, lahat na mga in Jesus' mighty name. Sige, sabihin natin, Panginoong Hesukristo, demonyo ng bankruptcy, financial difficulties, binubunot ko kayo sa pangalan ni Jesus. Lumayas kayo in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, come out. Sabi nyo, come out in Jesus' name. Ako na naman nanalangin, ilagay yung 2 kamay sa ibabaw ng tiyan. Yuko pigin, ako lang magpe-pray. Sa pangalan ni Jesus, right now, lahat ng mga incantation ng witchcraft, sorcerer, mga voodoos, spells, lahat kayo, kung meron mang kaming mga manifestation sa aming katawan, sa aming kaluluwa, sa aming kabuhayan, umalis kayo ngayon. Alis, isa-isa. Sa mga kabataan, right now, sa mga negosyante, sa bawat pamilya. Sige, labas. Labas sa bibig. Now, in the name of Jesus. Right now, in Jesus' mighty name. Sige, labas. 1, 2, 3, lahat ng sumpa. Sumpa, labas. Out in Jesus' mighty name. Sige, lahat na masamang alaala sa pangalan ni Jesus, sa mga kabataan, come out in the name of Jesus. Lust of the flesh,
lust of the eyes, pride of life. Lumabas ka. Hindi, labas. Walang magtatago. I command the fire. I command the fire right now mula ulo hanggang panyapak. In the name of Jesus, lahat ng sumpa ng maagang kamatayan, mga sumpa ng cancer, ulcer, sige, high blood, come out in Jesus' mighty name. Umalis ka ngayon. Sige, alis, labas, isa-isa. Labas diyan sa pangalan ni Jesus. Emotional disturbances, I rebuke you in Jesus' name. Labas sa luha, labas sa bibig. In the name of Jesus of Nazareth, magsilabas kayo sa pangalan ni Jesus. Lahat ng disturbing spirit, in the name of Jesus, idolatrous worship, lumabas ka, indulgence spirits, lahat na masamang pangitain, I rebuke you in Jesus' name. Umalis kayo diyan sa pangalan ni Jesus. Masamang barkada sa mga kabataan, pinapawalan sala ko kayo sa pangalan at dugo ni Jesus. Pinapawalan bisa namin sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Lumayas kayo in Jesus' name. Sige, marami dito nararanasan ng deliverance. Iba'y lumalabas sa luha. Now, ialis dyan. Umalis kayo dyan. Ikaw, spirit of frustration, discouragement, alis. Come out in the mighty name of Jesus. Frustration, discouragement, in the name of Jesus of Nazareth. Right now, addiction sa YouTube, sa FB, in the name of Jesus, come out in the mighty name of Jesus. Right now, in the name of Jesus. Mga hindering spirits. Sige, labas. Sige, labas. Huwag kayong titingin sa kabila nyo. Ikaw yung dinideliver ng Panginoon. Lagyan ng fire of the Lord sa ulo. Sige. Mga leaders na gustong sumama sa deliverance, tumayo kayo dyan. Sige, puntahan nyo mga nagbabamit in the name of Jesus. Labas. Sa pangalan ni Jesus. Lord, release anointing of deliverance right now. In the name of Jesus. Lahat na nagigil sa kanyang kasalanan, condemnation, accusation by demon spirit, come out in the mighty name of Jesus. Come out. In the mighty name of Jesus. Sige, alis dyan. Alis. Sakit. Lahat din naman may sakit at karamdaman. Ilagay nyo yung kanang kamay nyo sa inyong sakit. Sa ibabaw ng sakit at karamdaman. Kung meron kayo sakit sa puso, sa tiyan, ilagay nyo yung hallelujah, shikarabahanda. Sige, alis dyan. Lahat ng spirit of discouragement, come out now. In Jesus' mighty name. Sige, alis dyan. Umayos ka sa pangalan ni Jesus. Come out. In the mighty name of Jesus. Sige, alis sa pangalan ni Jesus. Sige, in the name of Jesus. Sige, lahat ng rebellion spirits sa pamilya. Sige, lahat ng pagkalimot sa magulang nila, hindi binibigyan atensyon ng pagmamahal ng magulang nila. Come out in the mighty name of Jesus. Rebellious spirit. Sige, espiritu ng karamutan sa aming mga kamay, sa kanilang mga magulang, come in the mighty name of Jesus. Lumayas kayo. Right now, by the Spirit of the Lord, in Jesus' name, lukewarmness, lahat ng mga pangihina sa pangalan ni Jesus, sa iyong spiritual, backsliding spirit, lukewarmness, come out. I say, come out by the Spirit of the Lord. In the name of Jesus. Yes, right now, lahat ng laging sumasakit ang ulo. Sige, lahat ng sakit sa ulo, alis. Sige, kung kayo may sakit, ilagay mo kanang kamay mo sa yung katawan na may nararamdaman. Sakit sa batok, sa leeg, sa tiyan. Sige, alis. Magsialis kayo. Come out. Videohan sila. In the name of Jesus. Sige, labas yan. Insomnia in the night. Meron dito hindi nakakatulog sa gabi. Ikaw, demonyo ng insomnia. Umalis ka dyan. Come out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Shikalalabahanda rabakia, librahanda rabakia lalabahanda. Yes. In the name of Jesus.
Lahat na may pangangailangan sa pinansyal, itaas ang dalawang kamay. Panginoon, alisin lahat ng demonyo ng hadlang sa kanilang paghahanap buhay. Sige, alis kayo dyan. Command the angels of the Lord. Destroy demonic spirits in the air sa kanilang mga transaksyon. Come out by the Spirit of the Lord. Hindering spirit sa kanilang pinansyal, sa kanilang kabuhayan. Command the angels from the north, south, east, and west and bring financial breakthroughs in the mighty name of Jesus. Receive it, brother. Receive it, sister. Financial breakthroughs are on the way. This year, 2024, is your year. The year of the Lord's favor in the mighty name of Jesus. Yes. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome, art welcome, and here in this place. Sing it again. Holy Spirit, praise God. May special prayer ako sa mga may transaksyon ngayong 2024. Come here. Lahat na may kahilingan ng breakthrough sa pinansyal, punta kayo dito sa harapan. Okay. Yung lang merong malalaking transaksyon, special prayer para sa inyo to. Sige. Of mercy and grace. Taas niyo dalawang kamay niyo. Welcome here in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Sing it, everybody. Lift your hand and worship the Lord. Welcome, welcome here in this place. Come on, everybody stand up. Where thou art welcome. Lift your hand and worship the Father, the Son, and the Holy Ghost. Thou art welcome. Po mga nanonood, God will restore everything in your life today. Yaha, Yara Baba, Rababa, Shende, Rebe, Baba, Baba. Well, here in this place. Hallelujah. Everybody close your eyes and lift your hands and worship the Lord our God today. Kayong mga may sakit at may karamdaman, God will heal you today. Kagabi pa lamang alam ng Diyos na pupunta ka rito. Daman-daman ng Diyos ang iyong nasa puso ngayong umagang ito. God is a God of surprise. Yung natatamo mo sa buhay mo nung unang panahon, mas maganda ngayon. The glory of the latter house shall be greater than the former house. Jesus is with you today. Hallelujah. Shikiri kanabakumbara shikiri bindara bahaya. I give you praise. I give you glory to you, my Lord. Lord. Without instruments, sing it, everybody. Panginoon, lahat na nasa unahan ngayong araw na ito, special prayer for them. Bless the works of their hands and blessed thou it right now.
Habang kayo nandito sa unahan, God will open your spiritual vision and dreams. May inaabot ang Diyos sa iyo. Tochika bakando, libik, lebrando, librakata lebikitik, librikata mashika bandara bakay. I release anointing over your body in the name of the Lord. Yes, the Lord bless you in the name of the Lord. The Lord will bless you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yeah, Rabaku, Rabakia, La Shikarabahanda, receive the greetings of God in your life in the name of the Lord. Receive it, receive it, receive it in the name of the Lord. Receive the anointing of the Lord. Receive the blessings of the Lord our God. Receive the blessings of the Lord. Hallelujah. Receive the blessings of the Lord. Receive the blessings of the Lord. Receive the blessings of the Lord. In the mighty name of Jesus. Shakrabababa. Libri bibi bibi bahanda. Rabakadura basika rabahanda rabakia rabahanda. Shikribi libikia tuhumba basika rabahanda. Labramba ba libikini. Librika nabakunde. Librada katakla basika rabahanda rabahaya. Libra hakadakahum. Shikribi libibi. Labramba baba labasika banda rabasika rabahanda. Hallelujah. In the name of Jesus. Receive it in the name of the Lord. Shantalabakando, Rabakia, Librando, Labra, Librike, Jikenebahando. In the mighty name of Jesus. Amen, Lord. Taas natin ang dalawang kamay natin. Yumuko kahit pumikit, humiling kayo sa ating Ama sa langit. Ngayong umagang ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Daman-daman ng Diyos ang inyong nararamdaman ngayong araw na ito because He is God. He knows everything in your life. God is greater than any problem that we have today. Ano man ang pangangailangan mo sa pananalap, sa pamilya, sa hanap buhay, sa paglilingkod, God is here today to honor your prayer requests. Para sa anak mo, manugang mo, sa pamilya mo, Lord, listen to the prayers of your people today. In the mighty name of Jesus. And you said in your word, whatsoever we desire when we pray, believe that we receive it and we shall have it. Pagpalain mo rin ang mga nanonood sa FB live streaming ngayong araw na ito. We thank you, we bless you, and we receive it today. In Jesus' name, amen and amen.